kanina guys, share ko lang habang kasi maulan ngayon tapos wala nang masyadong traffic because it's Sunday. Ayun. Na-realize ko lang na ganda kasi ng topic sa church kanina kasi minsan tayong saka di ba po pala nakakakilala guys? Meron na, ako po si Debbie Santos at meron na po kaming 7 years old na anak at ang religion po namin is Christian, born again guys. So, yun, ang ganda lang nung topic kanina sa church kasi about sa mga kapangkabataan, yung mga topic kanina. At na-realize ko rin kasi syempre minsan tayong mga magulang at nakalakihan kasi natin, 'di ba, yung mga Gen X parents na parang sila yung nasusunod sa gusto nila para sa mga anak nila or anak nila. Ngayon iba na, at least which is mas okay kasi mas nagiging free yung mga bata at mas nagiging open-minded yung mga parents, guys. Like kami, kakasabi ko lang din ito this week bago ko rin marinig yung preaching kanina ni Bea na dapat tayong mga magulang is maging responsible tayo, maging good steward tayo sa mga anak natin or anak natin, mga anak natin. Kasi si God binigay yan sa atin dahil may purpose sila. Hindi para diktahan natin, hindi para sa purpose lang natin sa mundong to. Okay, sabi nga 'di ba ni Bea kanina, bago pa yan bigay sa ni God, alam niya na yung future niyang batang yan. Alam na yan. Kaya pansin nyo minsan, 'di ba, may mga magulang na nadidisappoint sa mga anak kasi grabe expectations sila. Gusto nila maging doktor, gusto nila walang masama guys, walang masama sa lahat naman tayo, wala namang magulang na hindi naman gusto 'di ba? Hindi yun yung intention ni Lord para sa iyo. I mean, gusto natin ng magandang future para sa anak natin, pero dapat kasi hayaan natin sila mamili kung anong gusto talaga nila sa buhay nila at yung purpose talaga nila. Aalamin niya rin or makikita niya naman talaga yung purpose din talaga nila. 'Di ba? Kasi may mga magulang na gusto ko maging ganito ka. Tapos hindi naging ganun yung anak nila. Nadidisappoint yung mga parents. Parang minsan pag sa 2-3 yung anak nila, kung sino yung mga sumusunod sa mga magulang nila, yun yung parang naging favorite nila. Ganyan kasi ito yung sumusunod sa gusto ko. Kahit minsan natanong mo ba yung anak mo, gusto ba talaga na anak mo yun? Dahil gusto mo lang. Tsaka kasi tayo nadadala rin tayo sa yung mga typical na, aminin na natin guys, yung mga reunion gatherings para tanong, ano na yung anak mo? Asa na yung anak mo ngayon? Ano na? Anak ko doktor, anak ko engineer, doktor, ganon. Yung parang gusto nila is may face the reality guys, alam natin yan. Pero buti na lang kami, as naging magulang kami, hindi kami ganon. Na iba yung mindset namin, na iba yung thinking namin. Kasi common sense naman guys, ayaw ko rin pahirapan yung, parang tayo na parang pinipilit ng magulang natin na gusto nilang gawin natin para hindi naman ganun. Kaya diba ang dami nag-shift ng mga course kasi sabihin, ito kasi yung gusto ng parents ko pero gusto ko maging artist, maging ganyan, or, diba? Kung ano yung skills ng anak mo kumikita, lalo naman ngayon, diba dati ng mga una, ang liit-liit ng tingin ng mga, nag-aral ka pa, bakit ka nag-online selling ngayon? Graduate ka pa naman, bakit nagbibenta ka na lang? Naku guys, diba? Mga ganun kasi. Pero nakakatuwa yung mga nakakausap kong mga parents na talagang proud sila pag tinanong mo, anong taon na po yung anak nyo? Ganito yung anak ko, ganito. Example, si Doc Javilosa, data analyst ng Uber. Sakto, yung doctor namin. Kasi napag-usapan namin about sa mga bata-bata. Sabi namin, sabi ko nga, Dok, kailan po ba anak nyo ganito, ganyan? Saan po sila, ganyan? May nagmana po ba? Kasi curious kami. Kasi normally, gano'n naman talaga. Which is nagtatanong kami kasi medyo ilang... neurological. Biglang sabi niya, naku, ayoko rin na tahakin nila to, parang gano'n. So, sa kanya, Christian din kasi si Doc eh. Data analyst siya. Christian kasi rin siya. So, yung thinking niya, wala akong pake kung walang magmamana sa akin or hindi kailangan manahin ng Siguro kasi si Doc, stable na rin siya at nakita niya yung hirap din and all, or baka may iba siyang reason or hindi talaga siya yung typical na nanay na parang kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Dapat ganito ka. Para pag nag-reunion tayo, sasabihin natin, ganito yung... Kasi normally guys, sa experience din namin ni Heinz, totoo naman talaga. Pag may reunion, tatanungin, anong trabaho ng asawa mo? Hindi, anong trabaho ng asawa mo? Anong trabaho mo? Asan ka na ngayon? Parang
Bakit? Dahil ano, susukatin mo yung respeto mo sa akin? O susukatin mo ba yung maging respeto mo sa asawa ko? Kung anong, alam mo yon, ganon. Guys, don't get me wrong, pero ito yung realidad, ito yung totoo. Diba? So, ngayon dapat as parent guys, or hindi pa kayo, wala pa kayong anak, isipin natin lagi na binigay sa atin to ni God para i-mold natin yung bata para sa purpose niya, hindi para sa purpose natin or gusto natin para sa kanila. Tsaka may gusto pa akong i-add. Yung sinabi ni Bea sa LP Broken Family. Broken family siya. Yes. Wala yung parent doon. Yung sinamahan niya sa about magna-nurse kasi siya eh. Tapos wala yung magulang. Sinamahan niya yung friend niya yata or parang may something doon na wala yung magulang. Siya yung tumayong magulang para lang doon sa At take note, hindi pa parent si Bea. Hindi pa siya parent. Diba? Kasi iba yung ni Bea eh. Iba siya eh. Diba? Kasi yung friend yung si Bea na yun guys, may kaibigan siya na wala yung parents, broken family, wala yung tatay, sa Singapore daw, ganyan. Meron sila yung para mag-nursing daw yun, para magto 2 years na yata, yung para may nalagay something, pin ba yun or something? Oo. Pwede na sila Imbes na yung parents yung kasama, siya yung nagsama doon na rest day pa niya guys. Nilaan niya yung oras niya for that para lang mapasama na ma-feel na may nagsusupport sa kanya. Pero after doon, pinag-pray niya na sana nakita ng parents niya na kung paano siya naging ganito, paano siya nag-step up, paano siya naging magiging nurse na siya in the future, magiging RN na yung ganun ba guys. So sabi din niya na it doesn't mean na broken family ka, magiging broken family rin yung ikaw, or magiging maghihiwalay kayo, magiging single parent, pero walang masama kasi may nakalaan din talaga, may mga ganun din talaga guys, pero as much as possible, di ba, it doesn't mean na nagkamali ka dito, dapat gagawin mo rin sa anak mo yun. Or gagawin mo rin, or dahil ginawa sa'yo ng parents mo yun, hindi naging okay yung parents mo, dapat ikaw hindi ka rin okay. Diba? Meron nga parang sinasabi nila, diba, break the generation curse ba yun? Sinasabi nila, totoo yun eh. Break the generational curse. Kahit ako, lumaki ako, sabihin nila, mag-aasawa yan ng maaga kasi yung nanay niyan maagang nabuntis tapos hiwalay sa asawa. Tapos magpapakasal ako, unang tanong sa akin, makakatawa ha. As hindi ko makalimutan yan, sinabi ko magpapakasal ako, nag-invite ako ng family ko. Nakakatawa ang tanong, buntis ka ba? Sa loob-loob ko, shucks, bakit kailangan bang buntis para ipagpakasal? Hindi ba pwedeng mutual decision nyo? Or gusto ko talagang pakasalan? Diba? Parang nakakatawa lang isipin. Katulad doon, bakit ganun yung mindset ng isang tao na porket magpapakasal ka, buntis ka? Kung gusto mo naman talaga na mutual kayo, na gusto ka talagang pakasalan ng asawa mo. Yun lang. Something lang to realize na kapag parent ka or magiging parent ka pa lang guys, wag natin i-micromanagement ba yun? I-micromanage yung anak natin. Kasi nga daw si God, diba? Di mo sabi ni God na huwag kang lalabas dyan na uulan, huwag kang lalabas na naka-white shoes ka. O nga naman, diba? Parang, kada sabi ko rin kay Heinz kanina, o nga naman, kasi hindi tayo ginaganon. Kasi kunwari, tayo, hindi tayo sasabihan na huwag kang lumabas dyan na naka-white shoes kapag umuulan. Dapat hayaan tayong ma-experience yun para doon tayo matututo. Kasi kapag nangyari, lumabas tayo, naka-white shoes nga tayo, inadumihan. Syempre, hindi natin gagawin yun. Alam na natin. Unlike kapag sinasabi mo lang na, ganito hanggat di mo pa na-experience sa buhay, ganun sa experience. Kapag hindi mo pa na-experience, diba, hindi ka matututo sa buhay. Diba? Parang ganun. So, ganun lang yun. So, sabi ko nga na, huwag tayo masyadong magdikta sa anak natin. Maging good steward na lang tayo sa kanila. Isuportahan natin, dapat laging present tayo sa kailangan, sabi nga ni Daddy, kailangan lagi tayong present sa recognition, sa kung saan man, mga ganyan. Kasi importante yun sa development nila at ma-feel nila na support yung parents nila. Yes. Diba? Yun lang guys, something lang to share. Don't worry, gagawin ko na to every Sunday na ganito. Kahit mag 10 minutes tayo, may manood, wala, okay lang. Basta ma-share ko yung gusto kong sabihin about sa natutunan ko ngayong sa service na to. So, yun lang at sana may natutunan din po kayo. Okay? Tsaka okay lang magkamali palagi. Okay lang yun. Walang masamang magkamali sa kasi lahat naman tayo baguhang parent. Natututo tayo along the way. Hindi kailangan maging perfect. Okay guys? Yun lang.